We saw the Vice President, she responded. And hindi katulad ng President na ito, grabe na yung demands ng Filipino. Hindi na tayo pinapansin, napakabastos, no? Binabastos tayo ni President Bongbong Marcos na para bang ang sinasabi niya, nakaupo na ako dito, hindi ko kayo kailangan pansinin. So nagpapasalamat ako sa Vice President na kahit naluklok na siya sa pwesto, ipinapakita niya sa atin na she's worthy of our trust, na yung mandato hindi tayo nagkamali. She will respond to our demands. Sa pagkakaunawa ko mga kababayan, sa narinig po natin sa sinabi ni Badoy, nambabastos daw po ang presidente dahil sa hindi nito pagtugon sa challenge nila na magpa-hair follicle test. Yun po yung pagkakaunawa ko. Ito naman po yung reaksyon natin. Una sa lahat, hindi nyo pwedeng obligahin ang presidente na gawin ang isang bagay na kahit kayo mismo ay sinasabi nyo na hindi dapat inuobliga ang presidente. Nung panahon nyo, ang sabi nyo, Palace on Duterte drug test there, no one can order the president. Ayan po yung sinasabi nyo nung may nag-challenge sa Pangulong Duterte dati na magpa-drug test din. Sabi nyo, no one can order the president. Ayan po yung sabi ng palasyo nung time ni PRRD. Tapos ngayon may gana kayong i-challenge or utusan ang kasalukuyang Pangulo na magpa-hair follicle test? Gusto nyo na gawin ng kasalukuyang Pangulo ang isang bagay na noon ay hindi kayo pumapayag na gawin ng inyong Pangulo, na sabi nyo no one can order. So, yung audacity nyo at yung pagiging, ewan ko kung anong tamang term ang gamitin, pero wala sa lugar eh. Gusto nyo na gawin ng Pangulo yung bagay na hindi ginawa ng Pangulo nyo dati? Hindi ba mga kababayan? Bukod dyan, kung nakakaramdam kayo na binabastos kayo, well, kayo lang yan. Naniniwala ako at kumpiyansa ako na majority ng mga Pilipino ay hindi nararamdaman yung nararamdaman nyo. Hindi ko nararamdaman na nababastos tayo ng Pangulo dahil lamang hindi siya pumayag na magpa-hair follicle test or dahil lamang hindi niya pinapansin ang mga pinagsasabi ng mga ito, yung mga challenge ng mga ito or mga drama ng mga ito. Hindi pambabastos yun. Mas mamatamisin pa namin na makita ang Pangulo na nagpapakabisi sa trabaho, nagtatrabaho, kesa patulan ang mga pinagsasabi nyo, kesa patulan ang mga drama at mga pinag-uutos nyo. Sino ba kayo para sundin ng Pangulo? Para sa amin, hindi pambabastos yun. Pero kung yan ang nararamdaman nyo, pasensyahan tayo. Kayo lang ang nakakaramdam niyan. Kaya sana huwag niyong gamitin ng mga term like mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, taong bayan. Huwag niyong gamitin. Ang gamitin niyo lang, kayo. Yung grupo niyo lang. Dahil hindi lahat ng Pilipino at naniniwala ako majority ng mga Pilipino ay hindi sumasang-ayon sa inyo. Tsaka huwag mong sabihin nang babastos ang presidente, hindi totoo yan. Ang totoo, yung ginagawa nyo at mga sinasabi nyo sa pagrarally-rally nyo na regular, para sa akin yun ang pambabastos sa Pangulo. Yung may sumisigaw ng adiktador, may mga kasamahan kayo sa kubol nyo na tumatawag sa kanya ng bangag, polboronic, adiktador at kung ano-ano pa. Pati sa FL, tinatawag na Lisa Smugs, Lisa Ahas, para sa akin yun ang pambabastos. At yung ginagawa nyo sa Pangulo, yung pambabastos, yung mga term na ginagawa o ginagamit para bastasin ng Pangulo, para sa akin yun ay directed din or pambabastos din sa mga taong bumoto sa kanya at sumusuporta sa kanya. Hindi lang ang Pangulo ang binabastos ng kubol nyo kapag sumisigaw kayo ng kung ano-anong term or gumagamit kayo ng kung ano-anong term, hindi lang ang Pangulo ang nababastos, kundi ang taong bayan. Ang majority ng mga Pilipino na sumusuporta sa gobyerno sa Pilipinas at sa Pangulo. Yun ang pambabastos in my opinion. So uulitin ko, hindi nyo pwedeng obligahin ng Pangulo na gawin ang isang bagay na kahit kayo mismo, ang Pangulo nyo dati ay hindi nagawa. Pangalawa, huwag nyo gamitin ang term na sambayan ng Pilipino or mga Pilipino dahil kayo lang yan. Kung ano nararamdaman nyo, kung na-open kayo sa pag-deadman ng Pangulo, or yung hindi niya pinapatulan ng mga drama at mga sinasabi nyo, kung na-open kayo lang yan. Huwag nyo kaming idamay. Pangatlo, yung mga term na ginagamit nyo, mga ginagawa nyo, yung mga nananawagan sa AFP, sa PNP, na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo, para sa akin yan ang pambabastos. Malinaw na pambabastos, hindi lamang sa Pangulo, kundi sa lahat ng tao at mga Pilipino, which is the majority na sumusuporta sa pamahalaan. At panghuli, mas gugustuhin pa naming makita na magtrabaho at atupagin ng Pangulo ang trabaho niya, ang kapakanan ng mga Pilipino, seguridad, kaligtasan, at pag-unlad ng bansa
ng mga Pilipino, mas gugustuhin pa namin na yun ang atupagin niya kesa patulan ang mga pinagagagawa nyo at pinagsasabi nyo. Dahil aksaya yan sa oras. Anong mapapala ng majority ng mga Pilipino? Nagkakaganyan lang kayo siguro dahil hindi kayo nasusunod. Kasi kung totoo, sinabi ko to dati, kung totoong sincere kayo sa kalusugan ng Pangulo at sa bansa, at sincere kayo sa pamamahala niya, dapat noon pa man sinabi nyo na yan, hindi pa eleksyon. Kaso, ngayon nyo lang yan nilalabas dahil siguro hindi nyo nagugustuhan ng polisiya ng Pangulo dahil hindi ito sang-ayon sa inyo at dahil sa kubol nyo, ang daming naisuwalat na hindi nagugustuhan ng mga Pilipino. Ako po'y may tiwala sa medical team ng Pangulo, ng First Family, ng Palasyo. Naniniwala ako na inaalagaan nila yon, na sinisigurado nila na healthy ang kalusugang pisikal at mental ng Pangulo. Kaya sa mga pinagsasabi ng mga ito, tama lang na dinededma sila ng Pangulo. Kung makaramdam sila ng pababastos, problema na nila yon. Maraming salamat mga kababayan. Sana po i-like nyo ang video natin at makapagbigay kayo ng opinion sa comment section at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.